Mayong hapon, Davao del Sur. Good afternoon, Southern Mindanao. Kini na sa mga alagad sa kanginan, Hero Gustavo Gauhiro, Arieliano Undalok. Magiguban kaninyo din hiniining inyong tulumanon, atong tulumanon, Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Kauban na to, agato ang Provincial Administrator sa Lawigan sa Davao del Sur, Attorney Herbert Gonzalez Terns. Mayong hapon ni mo na. Mayong hapon ni mo na, Bradero. Mayong hapon sa tanang mga Damsurano, Ligosenyos, sa tanang maabot sa pagsibya ni ining programa. Mayong adlaw kaninyong tanan. We are happy to inform you, our avid listeners, na sa Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time, tungkol kay doon na tayo panahon na magkakaanyag. It's going to be a regular time slot for Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Alas 4 hangtod alas 5 ang takna sa hapon sa DS Radio Okay Digos o sa ilahang FM station. Opo ka, kalimot po ko sa ilahang station ID, Attorney. And Charm o Radio Digos every 5 to 6 in the afternoon. Daily radio program ni mga kanyag Lunes hangtod Biyernes. Muna nga sumaabot ng mga adlaw, Attorney. Murag medyo mabisi kita aning recording, Attorney. No? Or if we like, maglingkod na dito sa Sibihanan sa Radio Okay or sa Charm Radio. Pwede. Sa setag panahon. Ayan. Kaya di ba yun nato malikayan magkakanyag ang atuang Provincial Administrator is a very busy person magkakanyag. Muna nga mo anhita din hapon na, 10 oras na. No, kay mo pag ang panahon nga magkapahuway og pamirma sa attorney og atiman gikan sa pagatiman sa mga problema gikan sa mga nagkalanlain nga mga buhatan. Attorney, tagaitag gamayng overview no sa mga butang ang gihimo sa Provincial Administrator sa imuhang paglingkod, Attorney, as Provincial Administrator. Dili pipila ka mga adlaw nilabay. Pipila ka adlaw nilabay na bisita kay last week natay ISO audit, no? Ato ang stage 2 audit sa ato ang provincial government involving the 6 offices of the provincial government. Particularly ang ato ang treasury, to ang budget office, accounting, GSO, ato ang BAC, Procurement Management Office, o ang ato ang PDPO. So last week mo nay ikabisihan nato and sa milabay duha ka adlaw nga rigorous audit sa mga tubsod auditors yang anin sila diri, we passed the stage 2 audit and Davao del Sur, the provincial government, is now ISO 9001 2015 certified. Wow. So that's a big achievement on the part of the provincial government in our efforts to become efficient in our processes and procedures sa mga operations sa unom ka opisina na itong gitarget from procurement to payment. Kani mga proseso mo na ito ang efficient, no? Gi-re-engineer, gihimong mas efficient. Are we the first LGU in the province of Davao del Sur, Attorney, ma-certify 9001 sa ISO? Yes. Actually, dili siya common sa LGU nga magpa-ISO because very rigorous ang proseso. So, sa Davao del Sur, kita lang ang ISO 9001 certified. It took us around almost 3 years to work on the certification. From re-engineering our processes to documentation, no? Documenting all these processes and then subject these processes to audit. 2 stages na audits, and we passed last week. That was last week. And then this week we started with our distribution, no, sa rice. So nanatan, sugod na ta, matanaw, and then we have sulok, then karon bansalan. Karon tuwa na putas bansalan. And then usual dre, pirma meetings. Mo na common dre, day in day out mo na ato ang trabaho. Hapon na yun, tama si Bradero nga medyo hapon na ta makahigayon og istorya sa mga katikaran, mga issue affecting our community. Yeah. So, muni karon Bradero nga nagka-istorya ita. So ang mga oras ni Attorney Herbert Gonzalez magkakaanyag mapuno gyud sa mga yangungo, mga mulo, mga problem solving
no? Related to the administrative matters sa to ang provincial government. Pero so far, Terns, nag-enjoy ba ka ning trabaho, Terns? Wala ba murag nahasol ang imuhang hunahuna ni? Medyo kuan siya, hasol primero no kay mabaguhan man jud gani. Mabaguhan gyud. Okay, gikan kag pangabogado ba niya. Sulod ka dire, mabaguhan ka gyud kay lahi man ang work environment compared sa kanang legal nga practice lang, purely legal. Dire halos kada adlaw tao duol sa imo, tapos mga departments kanya-kanyang problema asikasuhon. So multidisciplinary ang problem, dili lang legal. So in other words, more on executive matters, attorney? Yes, and then siguro by overtime nahimo na siyang kuan ba, na-accustom ka na. Na-accustom na pug ko. Mo ni karon nakalahutay gihapon bisan kuan kanang hinay-hinay nga pag-adjust ka galingon hangtod karon makigtabi na ko ninyo aming brother. Yung mga issue nga affecting our komunidad. Nahasa na jud ka imong decision making, attorney, nahasa na gyud no? Although there are some decisions that should be deferred to the governor. Yes, always yun na nga kuan nato, i-refer nato sa governor kay siya ang governor may ultimate decision maker. So we only acted on her behalf. And so we gather all information, options, send nato sa iya. Ayan. Muna ang nature sa trabaho ni Attorney Herbert Gonzales Magakaniag. Muna ang pwede mahimong mayor, pwede mahimong vice mayor, pwede mahimong vice governor, pwede mahimong board member, no? Pwede mahimong konsyal Magakaniag, no? Depende na lang na kung unsay mahimong agda, hagda sa kasing-kasing o agda sa katawan, attorney. What are your thoughts about it, attorney? Kana manggong kuan pagpangalagad partly kuan na act of this kanang destiny po na siya, no? Kanang diha jud ka bisag kuan bisan pa og kanang maglikay-likay ka. Na kay mga hesitation or reservation, pero kung kusog yun ang kuan sa tao, mangagda ang tao, or kana bitong ma-feel lang pud nimo ba nga kinahanglan pud ka mo tabang diri or nakaibuhaton something para sa tao, maabot ra pud na siya kanang ingon ana kay elected man gud na nga posisyon. Dili pud na siya basta-basta kay kuan man siya, you will be open to the public. Correct. And then daghan pud kag buhatonon aside from the regular work nga kaning inani nga appointed. So dako-dako na nga challenge, but ang ako lang masulti, if ever man gani, if ever lang kung madayon, maka-expect lang mo nga trabaho ra pud ko. Correct. Kutob sa akong mahimo para sa tao. So sa pagkakaron, dili pa na nato matansya, di pa nato na ma-fix tanan ang mga butang kay narbaho pa man ta. Correct. Layo pa man pud to. So trabaho lang sa pagkakaron aron makatabang ta sa mga tao, usato ang gobernador, usatong vice governor, para sa ilang pagpangalagad mas padali ang mga programang serbisyo ngadto maabot sa mga tao. Ayan. Correct, no? Mo na magakanya, no, very humble ni si Attorney Herbert Gonzales. Kay actually wala pa kadiri sa Kapitulo no? Kaila naman ta? Wala pa sa Kapitulo si Attorney Gonzales, kaila namin Attorney Gonzales. Then mas nagsuod mi ini sa diha nga naa na sa dinhi sa Kapitolyo. Gikan kaniadto hangtod karon mao gyapon Herbert Gonzales lagi siya gyapon. Nahimo siyang administrador kaniya murag nunay entitlement ng administrador attorney, pero mura kag gyapon Herbert Gonzales na kag gyapon. Wala man ako feel good nga kana naatay mga kuan ba kana tama ino entitlement, pero wala na ko pasulod sa ako ang unahuna nga ako ara gyud is gamiton lang ning opisinahan para makaserbisyo ta sa katawhan through helping our governor and our vice governor and the elected officials, as well as enabling our department heads para maka-perform sila
by coordinating the offices, no, para mas hamloy, mas hapsay. Doon na yung mga problema, normal man na, pero sulbad ra gihapon, makaabot ra gihapon ang mga programa ug serbisyo sa tao. Ayan. Sa uban siguro pagkakaanyag, no? Ako ani isulti, yaman ni sa Attorney Herbert Gonzales. Sa uban siguro pagkakaanyag ang humility is a choice. Pero sa Attorney Gonzales pagkakaanyag, humility is his character, no? Kay mo gid siya, sukad pa sa una, yun na gid siya. No? Sa uban siguro choice na siya. Magpaka-humble na lang ko. No? Pero di ko to si humble god. Pero it is his natural character magkakanyag. Kini pagkamapaiinobsanon ni Attorney Herbert Gonzales kay nakaila ko ani niya, di pa ni siya abogado niya, nahimo siyang nasulod siya sa Kapitolyo, sa Treasurer's Office, di pa siya lawyer, then he became a lawyer, and then ultimately he became the provincial administrator of the provincial government of Davao del Sur. Murag gihapon ni Herberta kung nailhan kaniadto. Hangtod karon. Hilumon ra man gyud ko. Hilumon ra gyapon. Ang nature nako hilumon. Di ra po ko magtingog kung sa ikaw. Pero Karon ra gyud napugos og tabi-tabi kay okay. ako amang gidalahig. Sigihan ba na magkag-ari diri? Hindi maka-istorya kita pero eh. Ana ra god. By the way, Attorney, no, so much for that. Dili nakalabay nga mga semana, saba kayo ang social media. Gumikan kay dunay mga lakang ang gihimo si Attorney John Tracy Cagas, ang atuang Lone District Representative of the province of Davao del Sur, which is para nako, no, very unwelcome, very unlikely nga mga lakang ba nagihimo. Why? Because this has something to do with the Pasig Islet, which the provincial government of Davao del Sur for so long a time has been there operating this as an aqua ecotourism park. Now, doon na siya giduso nga bill dito sa Kongreso nga magdeklara niini nga usa ka ecotourism site. But ang catch niini, Attorney, is iya kining itugyan dito sa munisipyo. What are your thoughts about this? Ug unsay mga lakang nga buhaton sa provincial government of Davao del Sur kalabot niini? Kini balaod noon sa pag convert, no, sa Pasig under House Bill 1 sponsored by the Lone District Representative Jan, para sa kuha usa kini ka lakang ba nga gihimo nga walay proper consultation with the provincial government. Kay kini nga lakang gihimo as if walay nag-exist diha, walay nag-operate, walay structure, wala, kumbaga mura lang siya plain nga island nga inyo na ihatag na dito without due consideration. So nag-exist na karon diha nga mga structures nga gi-operate sa provincial government of Davao del Sur. So para sa kuan siya, parang ill-advise siya ba nga move, no? Kay dapat unta to dunay consultation sa provincial government kung unsa man gyud ang kana bitong pag-manage sa interest sa provincial government if ever iporso na. Correct. Pero wala maguna na hitabo. Nabulaga na lang ta nga naana din siya nga House Bill. Pero under the guise of continuing the previous proposal post bill of former Congressman Didi Cagas, di ba? Na daw kunoy balaod noon si former Congresswoman Didi sa una nga iyang gi-continue. Pero dili man to continuation kay funding man siguro ang toyo ato, no? Dili ang transfer sa operations, management, and maybe ang control sa islet to the municipality of Santa Cruz. Kini lahi totally different siya. So walay consultation na hitabo, mo na problema, magka-problema. So doon nagyoy mura og bad faith, no? Para nako ha. Murag doon ay bad faith sa proposed bill nga ilugon gikan sa provincial government kay kung unta bisag na-recognize lang dito sa bill nga there is an existing management by the provincial government and at the same be transferred. No, bisag na yun hana lang ba? Pero there is no mention of the existing dynamics. Wala yun na, murag kumbaga gitreat sa law sa proposed bill
Nga as if barren na siya nga island. Nga kumbaga, kani nga island, i-declare na ko nga Aqua Eco Park. Murag discovered first pa lang. Mo kani mo pagbulhot, mo pay pagkuan ba, mo pay pagsubang sa isla nga barren siya, wala. Ay inyo na, murag inana bitaw pagkadating. Wala gi-consider tama imong giingon. Nga hagbay ra na diha. Na nagoy ordinansa ang provincial government ana, no? Nga declaring such place as our Pasig Aqua Eco Park, no? Nya gi-operate siya na nagani na yung mga annual budgets nga gigahin ang provincial government diya para sa pag-sustain sa iyang operations, pag-beautify sa place. So, kumbaga, wala may problema ng lugar. Pero nga nung gihimuan siya balaod nun, nga wala may gap sa kanang panginahanglan diha, di ba? Kay well provided man na sa provincial government. In fact, doon na gani na siya set scheme under the provincial ordinance nga doon ay share ang barangay, doon ay share ang munisipyo sa all revenues na ma-generate anang lugar. No, they are claiming, attorney, nga ang provincial government kuno is a squatter sa isla sa Pasig. Ang nagsulti niining squatter ang provincial government sa isla sa Pasig. Ang municipal government of Santa Cruz kay matod pa nila amo ana. No? Amo ana base niining amended Fisheries Code of the Philippines. Now, attorney, there is an argument counter to that. Kana bitang Regalian Doctrine. Kasi mas nakasabot in Regalian Doctrine terms nga ang tanang mga isla, isla islets gipanag-iya na sa estado. Gipanag-iya sa estado. Basic man ang principle sa law nga Regalian Doctrine na all properties na all within the state is owned by the state, including the islands. No? So, dili nato i-consider nga squatter ang provincial government. Kay dili man pod ma-consider nga Santa Cruz ang tag-iyaan na. Though sulod siya sa ilahang municipal waters. Kay lagi generally it is the state, no. Gobyerno man po ning provincial government. Unya ang kuan ko diha nganong mas squatter man nga nagdawat man mong bahin diha sa tanang collections diha sa Pasig. Barangay. Unya kanang tawag ana nakabenepisyo pod ang mga bangkero diha, mga taga Santa Cruz ba, nakabenepisyo diha tungod sa pag-boom sa turismo diha sa Pasig. Ang ilang gipangita ron, attorney, is asa man daw kuno ang provincial waters? Wa may provincial waters, municipal waters ra may naa. Kana ila pinilisupura pod na. Kay gusto lang po nila palutson ilahang mga agenda. Agenda lang maguning sistema haron. Pero wala nila tanawa ang big picture ba? Ang big picture diha is ang provincial government sukad pa sa una pag-atiman ana wala may Santa Cruz nga ni-oppose diha. Correct. Pagsugod sa sinugdanan ba? Wala may nag-rally diha or nagbarikada diha nga ayaw magsulod dire kay exclusive ni. Gani welcome gani na siya sa previous administration sa Santa Cruz nga ang usa ka Pasig nga idea sa Pasig nga i-develop is a very welcome idea sa mga politicians labi na sa mga katawhan sa Santa Cruz. Diha particularly anang lugar kay dagang bangkero diha, dagang nagnegosyo diha. So nilambo ang Pasig, nilambo pud ang palibot. Uban siya ba? So tanaw nako dili siya dili siya counter sa paglambo ba ang maong initiative sa provincial government sa pag-atiman anang Pasig Island. Pero maglibog lang ko nila, attorney. Actually, dili man lang kay kana ra mo isla sa Santa Cruz. There is also one island named as Secret Island, situated between Tuban and Tagabuli. Doon na Secret Island din ha. No? Gwapo mas nindot gani ang tato kay daghang mga kahoy ng daan, natural. Pero maglibog ko nganong ang interesan nila, attorney, ngano man gyud nga ang Pasigman. What are unsay imong mga panaghap niini? They want to hurt the provincial government as bad as they can, no? Nga gusto nila ba nga i-annoy, no, ang provincial government sa iyang tanang efforts
to develop the province, no? Mm. Santa Cruz is not outside of Davao del Sur. Mm. So, natural lang na ang provincial government mo invest po og funds para sa pagpalambo sa mga lugar. Gani, apil na diha. Kanang Santa Pasig, Cruz. no? Pasig. Pasig, Santa Cruz. No, kung gusto mo develop, okay tong idea ni Brad Hero since pa man na-develop ng secret Island. island o dito, butang mong structure dito, i-develop nyo susama sa pagpa-develop sa Pasig. And then, basig mo boom o samot ang tourism diha kay managhan ang mga turista nga manganha kay nanay option ato Pasig o ato baka Secret Island. Or basi gusto nila attorney padak-on nila kay gamay ra mo ng Secret Island. Gusto nila di padak-on nila po ng Secret Island. Pareha sa gihimo nato sa Pasig. Okay, reclaim na butangan og gamayng kuan. Oh. Oh. Pwede na nilang buhaton. So- Pero makalibog lang ba nganong ang probinsya nganong ang Pasig Islet Maninoy ilang hilabdan nga in place naman ang mga Okay. struktura. Okay, politika gud ni tanan. Mm. Di kuan naman. Bisag kinsay imong bastoryahon man god. Dili na lang nato kuan nga mag-interpret batag bisag unsa diha. Politika may hinungdan ani. Mm-mm. Okay, because of the conflicting interest, no, kay tungod sa plano sa 2028 aning uban ya kining kuan pod na bitong gustong mo domina aning atong lugar. Wala nga kanang para to weaken the clout of the provincial government, amo nang maghimo og mga moves, counter moves para maapektuhan to the disadvantage of the provincial government. Manginana god bradero nga kuan mga galaw sa politika. Kung ibasa na kay nato ni ilang tirada, Oh, no? bisag kinsay pa istoryahon, mo man gyud na, di ba? Mo man gyud na, di ba? Dili man gyud na nato para ma-provide og mas better nga management ang Pasig. Mm. Dili na mao. Or para among i-claim og balik squatter mo. Dili mo na squatter kay in the first place ang pag-develop sa Pasig, welcome na nga idea sa previous administration sa Santa Cruz, sa municipal government of Santa Cruz. Ang current administration attorney is bound by the decision made by the prior leadership sa LGU ba, attorney? Yes, kay kuan man na kanang sa tawag na kanang juridical entity man gud na Mm-mm. ang munisipyo sa Santa Cruz. So kung unsa toy Decision sa previous, bound ang succeeding. oh, the fact na ang kanang provincial ordinance gibutang diha kung pilay share sa munisipyo, pilay share sa barangay, giagrihan man na. Ni-accept man sila ni ana. Ina na ba? So walay Ni-accept sila ana, attorney, through an ordinance as well. Dili kay pag share ana, the fact nga ilan ang Gidawat, giresibuhan. Oh, ni-agree sila. Andres na. Nya pag himo pod sa kuan na kining committee hearing, no? Naapoy Kung public consultation, Public atong time consultations. nagi-craft pa ang ordinansa. So, daghang mga collaboration na hitabo na. Dili na siya mahitabo nga overnight lang natukod na ng Pasig, dili man na ingon ana. correct. Daghan through the years na kuha na siya, brick by brick na build na siya over time. Sa support sa mga katauhan. Kuna nga kanang ilahang claim, attorney, nga ang provincial government of Davao del Sur nangiskwat ng ilog sa Pasig nga iyaha mo gina siya sa munisipyo is misplaced. Misplaced siya kay ang munisipyo sa Santa Cruz is a constituent LGU, not separate and distinct from the provincial government. It's part of the provincial government. Nganong ma-squatter man kasi imong kaugalingong nataran? O di tanaw daw. Squatter ka nga ang Santa Cruz is part of Davao del Sur, di ba? Dili man siya sui generis nga LGU, di man pud siya highly urbanized city. Basig karon na sui generis na ni sila. Unique ni siya nga LGU, dili siya highly urbanized, dili po siya inana ang tanaw nila sa sarili. Pero dili man na ingon ana sa karon. Doon ay ilahang gitawag illustration, attorney, nga nagkanayon. Yun ani ang sugilanon sa ilang illustration. Doon ako ni tag-iya sa yuta. Ang tag-iya sa yuta, doon ay piniyalan. Ang piniyalan mo ay nag-ugmad, nag-develop, nagpadaghan sa kahoy, nagpanindot sa lugar. Karon ibalik na ang tag-iya. Karon matod pa nila sa ilang illustration, ang piniyalan di na mosugot nga ang tag-iya
mao na mo manage sa iyang farm. Nya, in that case, ang tag-iya mao Santa Cruz, o niya ang pinayalan mao ang provincial government. Dili man na mao nga isang dili na siya mao kay ang pinayalan kumbaga dili ka tag-iya. O lahi ang provincial government because Santa Cruz is a constituent LGU of the provincial government. Kumbaga nataran ra gihapon na siya sa provincial government. Di ba? Same with Bansalan. Oo. Even Digos, no? Matanaw and all the rest of the 10 LGUs that constitute the province of Davao del Sur. So, misplaced imong ingon, tama na nga dili mao nga ang piniyalan o ang master nga analogy diha, dili applicable. Kay, in fact, ang provincial government has supervisory powers over the municipalities. Over the constituent LGUs. Over the constituent LGUs, di ba? Mo na paminaw gyud pag-ayo ha. Kay kining ilahang naghatag aning illustration nga tuog gyud pertiyong may laki ha. Siguro, I suggest mo basa mo local government code before ta mag-comment, no? Basta, bisag ka na lang sa munisipyo nga provision sa local government code, kanang municipalities lang nga mga articles diya. Apil lang provincial articles sa relating to provincial government kana. Pero motuo ra man gyud pud sila balaod attorney o pabor sila ha. Kung di pud pabor sila, di pud sila motuog balaod. Wala. We are not a government of men, no? We are government of laws, no? Kaya kung government of men ta, kung unsay gusto nato, mo na matuman. Oh. Dili man na mao. Kay bisag pa istoryahon nimo mga kuan, mga dagkong politiko sa atong nasod, mayong gyud sila. Government of laws gyud ang Pilipinas. Correct. So, dili ta magpadala sa mga istorya sa mga tao nga kanang gustong mahimong gamhanan ba? Gustong paminahon. Oo. So, well, maminaw ta, pero maminaw po sila sa atong argumento. Kay government of laws man kata, so natay common reference ang balaod. Tan-aw ta sa local code. Kay kung lahi ang imuhang panghuna-huna, lahi imong paglantaw, bunga lang sa imuhang kapritso, ya, lahi po ning ako, di kita magsumpaki kita di niya. kita magtakdo ni. Di kita magtakdo. So, unsaon na to pag-create og unity? Unsaon na to pag-create og harmony? Unsaon pag-create og coordination? Unsaon pag-collaborate? Unsaon pag-benefit sa tao sa atong mga paningkamot kung magsigir ta og kanya-kanyang kapay dire sa atong lugar. Mo na bilis balaod attorney. Mo nang naibalaod kay para ma-harmonize common ground ba? Kung dunay sumpaki, naay common ground. O dito ta subay ta dito sa common ground. Dire ta o at least mag-agree ta dire. Mo ni siya, yun ani ni siya ang setup. O di kung dunay disagreement, o di we just agree to disagree. Nga kani mga butanga, ita mag-agree dire. Pero kani butanga mag-agree whether we like it or not. Kay mao gyud ang balaod. There is a standard of conduct. Kay kung walay standard of conduct, walay balaod, paturapak na rin kung kinsay isog, mo na labaw. Kisalay kusog maninghag dire. Siya rin matuman. Mao. Di ba? Now, atong ipasabot sa ilaha attorney. Unsa pa gyud naa ni anang amended Fisheries Code of the Philippines? Gihatagan ba sa kagahom ang LGU, no, especially LGUs with municipal waters, nga mo'y magkapanag-iyas mga isla sulod sa iyang municipal waters? Wala man siguro ga-vest na og ownership, di ba? Kaya mura raman na siya about fisheries raman na. Kumbaga, i-preserve lang ba? I-maintain. Nga mahimo siyang murag kanang breeding ground, di ba? Nginana, to sustain. Sustainability ra gyapon ang issue diha kanang balaura na. Not really to vest proprietary rights. Title and ownership to the municipality or to any LGU. Labi na isla. Kay property of the state man na. So, dili na siya kana bitang mahimong legal basis sa claim nga himo ang squatter ang provincial government. Nga mo-conclude ayon nga squatter nga ang provincial government kanang Santa Cruz o Pasig nataran ra man gihapon na sa provincial government. Mahimo de kang squatter sa kaugalingon nimong tugkaran. Correct. Dili pwede. So at least diha mag-agree ta diha kay mo man nas balaod nga ang Santa Cruz ang 10 ka LGUs sa Davao del Sur under siya sa supervision sa provincial government of Davao del Sur, meaning nara gyapon
ang provincial government kanang pulo tugkaran na siya sa provincial government. Oh. Mura gusto siguro nilang ipaabot sa mga tao, attorney, nga dili sila magpasakop sa probinsya sa Davao del Sur. Oh, splinter group, ana. Mura og kuan. Maghimog ka og galingong gingharian, ana. Dili pod siguro kay na may balaod lagi. Oo. Gawas lang siguro kung may Republic Act creating the state of Santa Cruz. Pwede ba na? Di siguro na pwede, di gani pwede ang Mindanao. Oh, Sila pa. Di pwede. Kana lang ba? Mo na nga siguro at least magkasinabot lang pud ta ba nga kanang mo refer lang pud ta og basic raman po ning balaod sa local code, masabtan man nato ni bisag kinsay mo basa ani. So at least naadiha ang mga limits, no? Naadiha ang mga kuan ba, constraints sa authority sa usa ka LGU. Santa Cruz o diri mong authority kutob ang probinsya as supervisor sa Santa Cruz and the rest of the constituent LGUs mao ni yang power. O para mo nang naa siya'y kana bitawng kumbaga collaboration mo nang sa taxes even sa collection sa Pasig nag-share ang barangay, nag-share ang munisipyo kay naman na sila effort pod sa pagpasustain sa kanang kuan diha kanang lugar maybe sa contribution nila sa sa pagpahapsay sa kahapsay ug kalinaw diha ana ba. So dako og role ang munisipyo o barangay sa tibuok pagpadagan sa tibuok probinsya. Recently, attorney, gadawat pa ba sila ron, ana? Recently, gadawat pa ba sila share? Na ana kay ordinansa man na. Naman na dire. It's ordinance no 0968. Kuan man ni siya. Naadiri tanan ang mga sharing of revenues sa tanang collections. Just what if, attorney ba? No? Basin og di ta makabantay or basin og malason ta. What if, just what if, mapasar ni siya for the third reading unya maabot sa lamisa sa presidente. Unya ultimately malipat po ng presidente, mapirmahan sa presidente ang maong balaod nun, mahimo na gid sa Republic Act. Thereby, ang control and management of the Pasig Islet matransfer na dito sa Santa Cruz by law. What are the options left for the provincial government of Davao del Sur? Well, judicial. Naman tay judicial option pero may. Because di man pod pwede nga ang usa ka law mahimo siyang oppressive or kana maka-create og undue advantage or kana bitaw nga-create og sitwasyon wherein ma-put in a disadvantage ang usa ka LGU nga naka-invest heavily sa maong pasilidad, sa maong island, sa maong islet. So, pwede na to i-invoke diha ang atoang kana bitong atoang sa tawag ana atong as an LGU ba na natay corporate power o katong atoang autonomy no nga kita as an autonomous na form of government no nag-create ta og kanang eco park by enacting an ordinance unya we invested heavily annual budget year in year out may budget diya ginabutang. So unsa may tabuan ni kay maka-create man gud siya incongruity ba kanang dili man haom no kay magsumpaki musulod lang mo diha unya unsa may mahitabuan ng mga structures nga naadal na unsa may mahitabo sa mga revenue sharing nga nahitabo ron diha. So dili siya basta-basta ma-implementar nga kanang mura ra kag imong i-demolish diretso. Kay ang ato kaya ang mga gambalay nga naa diha, attorney, is kuan ba na siya nalista sa ato ang libros ato mga assets. Yes, nana sa ato ang books of accounts no sa accounting nga kana every structure nga gitukod diha nakalibro na. Unya kini pong ordinansa nga na-establish nato, this is a valid ordinance. So asa naman day padulong ni nga i-just kuan lang by our whims and caprices atong i-overturn ang existing ordinance without respecting the existing or vested right sa usa ka LGU like the province. Pero do you think, attorney, nga tagaan ni siya og kuan due course sa committee ba
sa Committee on Tourism nga dili ra ta magkonsulta or dili ta mapatawag. Mapatawag yun daan eh. Kay nagpahibalo man ta sa ila nga mao ni among stand. Mao ni ato ang in fact ay SP resolution eh nga opposing this plan kay naay existing right nga nag-function na diha ang provincial government. So we cannot sit idly nga pasagdan lang nato ng may tabo nga wala tay buhaton. That is why SP resolution issue para mapaminaw ang side sa provincial government. No. Gapangita sila diri sa tuwa attorney. Dapat po yung mga papilis gihuptan diha. Property of the state manggon ng island, ang islet. So, ang ato ara gyud diha is gobyerno man ning provincial government unya in the exercise of its proprietary function nag-invest siya diha. Oh. Nya welcome man pud na sa sinugdanan, welcome man kaayo na sa Santa Cruz ato nga time. Kana nga proposal. Besides that, kung doon na may musuki din ha, it will be the DENR attorney. Yes. Kay siya man ang muraog, Siya kumbaga, may- tinugyanan. Oh, siya No, may tinugyanan. regulatory body diha Oh. sa kanang part sa environment. Unya mao lagi na. Ang balaod nun pod medyo problemado pod kay ang mohimo sa internal kuan ang ilang implementing rules and regulations ang pahimuon man Digo City man Mo na problema ron din ha. kay Sa mga klaro gid ani. Na ay Santa Cruz, yan ay Digos, na po'y Bansalan. ani ba Ya, sa iyang isa pod ka balaod nini, counterpart sa Senate, na po'y Santa Maria. Santa Maria ang pahimuog IRR. So kinsa may matuman ang Digo City o ang Santa Maria nga guidelines. Muna diha. So yung nani manggod ba ang Pasig Islet nasa Santa Cruz. Nya sa balaod nun gusto i-intrigo sa Santa Cruz ang maong isla. Nya ang pahimuon sa guidelines sa implementation sa balaod, Digo City, which is very outside, no? Very far, no? Outside sa jurisdiction. Or basig sila ning tulo ng sabot-sabot. Or basig sa Digos ni gidraft nga balaod. O ta kabalo ha, conjectures ni pero nganong na-appeal man god ni mga lugara Correct. sa balaod nun. So kana dagan pag questions pod. Actually, it suggests one thing, attorney, no? To my mind, it suggests one thing. Nga, nagsabot-sabot ng tulo, no? Sige, atuan ng kuwaon ng kuwan. Eh, parang mapiang na sila niya. Wala politika lagi gyapon. Yung anak man god. Once atuan na makuha na, uwawa na sila. Anak god piangan or i-weaken or i-demoralize or kana gong ipa-show sa public na pwede na mo kuhaon na anytime at our own whim from the provincial government ihatag na muna sa lain anak god. So politika just to show ba nga ako mas influensyado ko kumpara diha maya ba. Or is this a simple case of flexing the muscle, attorney? Ibutan na. Mo na siya exactly ang in one word i-flex niya yang muscle nga in ani kadako ang akong clout o influence. Kaya ko ni. O mo na kamo katawhan to mo na ako. Ana ba? To mo na ako unsa ako isulti. O ana. Mo ni ang problema, attorney, no, kung dili ikasabot or ikasabot manunta pero nisuki na pod sa liderato sa provincial government. O lagi. Pero at least man lang babahala o dili align sa politika, at least functionally mag-align ang mga LGUs kay ang gobernador o mayor na magina sila functional dili na gina interaction, no? Pero kanang moabot na sa pamulitika pati mga butang ba nga absurd tan-awon himuon jud kay para lang jud ipamukha sa mga tao na mas powerful ko kumpara diha sa inyo without realizing na makakreate siya incongruity kailan na nag-exist na mga rights o mga pasilidad diha nga lugar nya gi-maintain, well-maintained, walay gap sa management diha. Maayo man ang pag-manage sa basura,
maayo ang pag-manage sa breeding ground sa isda diha, di ba? Di ba part man na siya sa Yes, conservation sa area? marine protected area. Oo. So, unsa may problema? Unsa may gisulbad nato nga problema by enacting this law? Tanong na ko, wala. Nag-create hinuon og problema. Nag-create siya og trouble kay na may existing langkaton nimo. Asa padulong? Now, so far, attorney, since you've become a provincial administrator, have we received a notice of violation from the DENR? Gumikan sa Pasig? Sa akong naibalaan, As far as you can remember. sa akong naibalaan, wala ko ka dawat or wala ko yung nahibalaan nga na-notice of violation. In fact, kana manggong lugara diha kanang maayo pagkadala, no? Bisag kinsay padtuon nimong turista diha, nindot man siya. Wala may makitang gap kay kabagaan ng mangroves diha. Correct. Nya gi-develop siya, nahimo siyang comfortable para sa mga turista magtabok through the livelihood pod sa mga bangkero. So, kumbaga, tan-aw nimo matag diha interest sa barangay o sa munisipyo na serbisyuhan ba? Na serve ang mga tao diha nga gustong magnegosyo, gustong magbangkero, daghang turista ana diha. So, walay problem nga gi-fix. Walay problema nya wala po'y dapat i-fix diha. Wala problema nga na-create ang pagpahiluna di as provincial government. Ang mga problema kaniadto ang sa gubang sa mga tao nasulbad din noon. Nasulbad din noon tungod sa multiplier effect sa maong tourism spot. So naka-create og livelihood, naka-create og income, nakahatag og income sa mga tao. So tan-aw nako walay problema nga dapat sulbaron diha, no? Ayudahan hinuon, no? Dili kay lang katon ang just to show off ba nga powerful ko. The passing of this bill, attorney, instead of fixing the problems, it creates instead more problem. Yes, mas maka-create og daghang controversy. Kay mo lagi nanagoy nag-exist diya nga provincial government. Unya may man pagkadala, may problema. Nuisance ba dili? Wala man. So okay ra gyud. Labi na kung tabangan lang funding purposes or dungagag nindot na mga structures niya for tourism purposes, mas maayo na compared sa usa ka balaod nun nga langkaton nimo sa provincial government ug ihatag dito sa pinana ba. Basta as far as you know, attorney, ato ag yun sukihan. No, we will oppose to this. Yes. Kay mo lagi kanang walay problema nga gi-fix ang maong balaod nun. Di ba? Naka-create siya og incongruity kay naanay nag-exist, nag-operate annual budget sa provincial government inyong tan-awon naay Pasig Islet diha nga budget every year na ana naay ordinansa unya well run man nga tourist spot. So walay problema. Wala po nato ibaboy din na nga tuang environment din na. Wa po ta patakaglabay og basura diha. Correct. Mangroves diya baga kaayo. So tanaw nako dili siya kanang productive nga enactment ba. Dili siya para sa kanang bitang harmony sa tibuok probinsya. Kung dili just kanang gyud power play lang gyud siya. Ayan. Attorney, your final words para sa to ang mga suki nga mga tigpaminaw. So akong i-greet og maayong adlaw ang tanan, no? Mga Dabsuranon, Biguseños, tanan nga naminaw. Inaot nga kaning ato ang mga isyu nga gidiskussan karon nga kat-on pod mo ani. Katabang kini sa inyong awareness sa ato ang komunidad. Aron pohon kung mohimo og mga desisyon labi na panahon sa piniliay or whatever sa mga decisions kinabuhi. Kini atong discussion diri makatabang gyud ni sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ug pamilya. Correct. So maayong adlaw kanatong tanan, kita na pud ta sunod pohon sa ato ang discussion. Ayan, si Attorney Herbert Gonzales, ang atong Provincial Administrator.
Sa kalas ng walang gobernador ng atong lalawigan sa Davao del Sur, Governor Yvonne Ronya Cagas, Vice Governor Mark Douglas IV Cagas. O sa ngalas ng mga kaubanan ng mga empleyado sa Kapitolyo, of course, sa pagpaguna sa ito ang Provincial Administrator, Attorney Herbert Gonzalez. Kini na lamang inyong galag-alagad sa kanginan, manamilit kilmingon, ang panahiusag panagtambayayon sa mga tawang nabawin niya sa mga tan, mo'y tumuran sa paglamong pag-uswag ng atong lalawigan. Daghang salamat na layo ng Diyos. I love Davao del Sur. Nakbayan sa Digos, higugma ko ikaw.